Hey guys, welcome back to my channel and this is Ellen. Magandang araw po sa inyo. Gagawa po tayo ngayon ng cake. Yan po ang sinend ng ating client. Yan daw po ang gusto niyang mukha ng cake niya. So, ang pagkaka-instruct niya sa akin is yung face lang daw ang gagawin na nakahiga sa board. Ayan. So, eto. Meron tayo ditong vanilla cake. Hinati ko lang ng cake leveler para pantay na pantay. Meron po nabibili nito sa Orange App. Mura lang po ito. Ayan. Ayan guys, pagkatapos natin hiwain ang ating cake, mag-assemble na po tayo. Ayan. Ang ating pong cake board is 12 by 12 po. Ito po yung cake board na may acetate. Naglagay lang po ako ng white chocolate ganache sa ilalim. Yun po ang ginagamit kong pandikit. Huwag na po kayo gagamit ng glucose kasi may tendency siya na lumambot if mainitan. Then, pwede po siyang masira along the way, lalo na po pag ita-travel. Ayan, naglagay lang ako ng ganache as filling sa ating cake. Ang ratio po ng ating ganache is 4 by 1. Bali, 1 kilo po ng tsokolate, 1/4 po ang ating cream. Lulusawin lang po natin ang ating chocolate ng mainit na cream. Ayan po. Sinukat ko na yung ating cake kung tama pa siya sa sukat. Tama naman po siya sa 4 inches. Tapos nagmark na po tayo ng cross dito kasi mag-i-sculpt po tayo ng cake. Medyo may pagka-oval po kasi yung ating cake, yung ating project. Kaya ayan, tatabasin natin, tatanggalin natin yung sharp edges. Ayan, dahan-dahan lang po sa pag i-sculpt kasi para hindi po masira ang ating cake. It's okay na po na medyo matagal tayo mag-sculpt kasi naman po isahan lang natin gawin sa malaking tipak, baka po hindi mas-sculpt ng maayos yung ating cake. Ayan, since face ang gagawin natin, maglalagay din tayo ng leeg, kaya nag-ukab lang ako ng konting part dyan ng ating cake. Tapos lahat ng crumbs is inipon ko sa isang plato at pwede pa natin gawing cake pop yan. Tapos ayan, nagpahid ako ng first coating ng ating ganache. Bale, kikinisin lang natin yan, then saka natin papatungan ulit. Ayan, using the offset spatula at saka ng ating scraper. Gumamit din ako dito ng acetate scraper para po magaan ang tama sa ating cake. Hindi po siya magbabakat. So, eto, meron tayong skin tone na fondant na gagawin natin. Ipa-flatten natin siya para gawin natin siyang base ng ating face sa fondant. Ayan, pina-flatten ko lang siya. Kailangan manipis lang po. Yan, bali yan i-doble natin. Tapos kinuha ko yung template natin, 7 inches round yan. 7 inches round yan na tinabasan ko rin para maging oval siya ng konti. Tanggalin lang natin yung excess para hindi tayo mahirapan. Then, ilagay natin sa ibabaw ng ating cake. Yan. Eto, naka-double coat na yung kanyang chocolate ganache, kaya medyo makapal na, hindi mo na makikita yung base ng ating cake. Then, spread mo lang siya, flatten mo lang siya, ayan. Lalo na yung dugtungan para hindi mahalata pag pinatungan natin ng isa pang fondant. Ito yung ating fondant na kulay pink. Kinulayan ko lang siya ng pink. Light pink lang siya base doon sa kulay ng ating project. Ayan, pantay-pantayin lang natin, ikot-ikot lang natin yung ating fondant habang fina-flatten natin siya. Kumuha lang ako ng lard po yung
kulay puti na yon, lard or shortening. Pinahiran ko lang po ang ating cake para po dumikit ang ating fondant. Ayan, never po akong gumagawa ng fondant na nakapatong sa turntable kasi nahihirapan ako gawa na ang turntable ko is umiikot ng umiikot. Pero dito, hindi ko na malaya na gumamit pala ako ng turntable. Ayan, tinabas ko lang yung excess, then kininis ko lang siya ng kamay. Tapos, niremove ko yung mga excess na fondant para maganda po tingnan. Yung seam niya is covered na covered yung ating cake. Ayan, again, kinuha ko yung template. Ayan guys, kinuhitan lang natin yung magiging face ng ating cake by using this tool. Mamaya, after nating guhitan, is ikakat natin yan. Dahan-dahan lang po sa pagguhit kasi medyo malambot yung ating fondant. Ayan, tamang magkaroon lang po siya ng guide. Then, ayan, kuha lang tayo ng sakto knife at tanggalin natin yung face ng ating, yung nakakover sa face ng ating cake. Dahan-dahan lang po. Huwag masyadong madiin para hindi po tumago sa kabilang fondant yung ating sakto knife. Ayan. Gumawa ako ng template. Hindi ako marunong mag-drawing eh. So guys, ayan. Nag-flatten ulit ako ng kulay pink yung excess na natin na fondant kanina. Then inilapat ko lang yung ears ng ating cake. Bali gumawa lang ako ng medyo makapal na fondant para makita siya mamaya pag dinikit siya sa ating board. Ayan, ganyan po. Tapos ayan, some template lang po, babaliktarin lang natin siya para magkaroon siya ng kaliwa or kanang ears. Tapos tatabasin lang din natin ayon sa ating template para pantay silang dalawa. Ayan. Ayan, sinusukat-sukat ko na. Then, kinunting ko yung loob ng ating template para makakuha tayo ng mas maliit na ears na ilalagay natin, ipapatong natin doon sa ating pink. So, ayan, nagtabas lang ako ng isang side. Then, same procedure, babalik lang din natin para doon sa kabilang side. Then, ididikit natin siya using water lang po. Ayan, babrush lang natin ng water, then aayusin natin pa ganyan. Ayan. Tapos, eto na, ididikit na natin siya sa ating board. Kaya po, ganyan ang placement ng ating cake. Medyo lamang po sa board dito kasi meron pa po tayong ilalagay na design. Yan na po yung ating ears, idinikit ko na po. So, pag na-satisfy na ako sa placement niya, then kukuha lang din tayo ulit ng water. Papahira natin ng water yung back ng ating ears. Then, yun ang ipapandikit natin sa board. Ayan. Ayusin lang natin pareho. Huwag kakalimutan idikit sa board kasi para hindi siya gumalaw. So, since satisfied na ako sa ears niya, gagawa lang tayo ng mahabang string para magkaroon tayo ng ibabalot natin yung kulay yellow na string para gumanda siya. Using this tool, pinaninipis ko lang yung ating cord para mas maganda kasi pag daliri lang, nagbabaku-baku siya. So, while using that tool is makinis po yung string ng ating cord. And then, ayan, pag satisfy ka na sa size niya,
ididikit muna siya doon sa kulay yellow na ears. Bali, binasa ko lang yan, yung paligid ng ears ng water para po dumikit ang ating cord. Then, proceed na tayo. Gawa tayo ng mata. Proceed na tayo sa face nila ng ating cake. Gumawa lang ako ng mata, nag-cut lang ako ng dalawang malaking round cutter by using round piping tip. Tapos, minasage ko lang siya para maging oblong. Ayan. Tapos, naglagay din ako ng guhit sa noo based on the template ng ating project. Ayan. Kininis lang natin. Then, maglalagay tayo ng ilong, ng lips, at saka nung kanyang blush on. Naglagay pa pala ako dito ng lashes niya. Kasi merong eyelash yung kanyang picture. So, naglagay lang tayo ng eyelash. Ayan. Tapos, gawa tayo ng blush using piping tip na pinakamalaki na meron kayo. Tapos, ayan. Idikit lang din natin lahat using water. Tapos, nag-cut ako dito ng alphabet. Ang gusto niyang ilagay sa kanyang cake is Happy Married Day. So, ayan. Nag-cut lang tayo using silicone mold. Tapos, ayan. Pinlace ko na sa cake. Tapos, dinikit ko rin siya ng water. Dinikit ko siya ng water. Then, later on, nakita ko na medyo boring. Kaya, finangki ko yung kanyang yung pagkakalagay ng kanyang mga letters. So, ayan. Ginalaw-galaw lang natin para medyo happy nga talaga. Ayan. At, satisfied naman si client dito nung sinend ko. Medyo nag-emoji siya ng shock. Akala ko mali yung pagkakagawa ko. But it turned out na nagustuhan po niya yung ating cake. Ayan na po. Hey guys, eto na po ang finished product ng ating cake. Hindi ko alam kung anong pangalan nito eh. Ayan. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. And if you do, please click like, share, and subscribe na po kayo sa channel ko if you haven't subscribed yet. So this is Ellen saying bye-bye. See you again next time. God bless everyone. Thank you for watching.